Hello everyone, and uh, ito po ang isa sa mga nag-comment and natanong niya kung paano ba mag-apply papuntang Europe or France. So sa ngayon po, shout out kay Ria Bautista from Riyadh, Saudi Arabia. So Ria, actually galing din ako ng Middle East. Nag-Dubai ako and nag-Abu Dhabi. So paano nga ba ako nakakuha ng Schengen visa? So, actually, nagtrabaho ako sa isa sa mga sinasabi nating palasyo doon sa Abu Dhabi. So, isa sa mga family ng king and queen ng Abu Dhabi. And nakakuha ako ng visa kasi babysitter ako doon. And kami lahat na babysitter ay kailangang kumuha ng visa. And ang nag-process ng visa namin ay ang office ng palasyo or ng employer namin. So wala akong ginastos. Yung presence ko lang, yung physical appearance ko lang. Kaya ako nakakuha ng visa, and sa mga paperworks and everything is yung sa administrative na, sila na lahat. Pinapapunta na lang kami doon para to present the documents, fill out the form, sign, and then picture. So, nakakuha ako ng visa. Required kaming kumuha ng visa kasi yung amo namin, mamimili na lang siya kung sino ang gusto niyang isama sa bakasyon. Like for example, kung nakapagtrabaho na kayo sa Middle East or yan mga Arab country, 'di ba? Minsan kailangan pinapakuha ka ng visa kasi isinasama ka sa bakasyon. So that time meron akong US visa or American visa, Schengen visa, at meron din akong UK visa. So, tatlo yung visa ko. And since pag-alis ko doon sa work ko is hindi pa naman siya expired, so ginamit ko yung visa na yun papunta dito. Kaya nandito ako ngayon. So, yung iba ko namang mga kaibigan, kumuha din sila ng visa sa while nandun sila sa Dubai or Abu Dhabi or Middle East. Pwede ka rin namang kumuha. I think meron lang mga documents kailangan mong i-gather. And I think yung monthly income mo din, isa sa mga requirement na makikita na kaya mo bang kaya mo bang pa-Europe, kaya mo bang magbakasyon at babalik ka ba? So, kailangan may mga proof ka. So, yun siya, medyo pagdating sa visa, hindi ako masyadong nahirapan, wala akong masyadong effort, kaya nakapunta ako dito ngayon. So, pwede mo namang gawin yun, yung sa mga kakilala ko, ginawa din nila yun, nag-apply sila ng visa, actually mag-asawa sila, nag-apply sila ng visa together, na magbabakasyon sila dito sa Europe, and na-approve naman. So, why not? You can try to ask dyan, lalo na dyan sa Saudi, kung saan mag-apply ng visa, Schengen visa, and then gather mo yung mga documents, and yun na, kung ma-approve and medyo kaya naman dun sa sahod mo na ganyan, then why not? Or, minsan may mga amo tayo, binibigyan tayo ng visa, pero yun ay isasama nila tayo dun sa kung saan sila pupunta. 'Di ba? So, minsan kasi mahilig yan sila pumunta ng mga European country, France, lalo na dito kasi nandito yung Disneyland Paris. So, Disneyland
ito lang ang nag-iisang Disneyland ng buong Europe. So talagang masisiyahan yung mga bata dito, lalo na pag summer. So yan, kaya yan, mag-grant yung visa mo. Maybe it's either galing sa amo mo or ikaw mismo mag-apply ng visa. So, ganun lang siya. And then, pag meron ka ng visa, bili ka na lang ng plane ticket papunta dito. And there you go. Mas madali siya. Or kung nasa Pilipinas ka naman, pwede ka rin namang mag-apply doon. Pero as far as I know, mahirap mag-apply sa Philippines. Ang daming, alam mo na, Pilipinas, eche boreche. Pero pag dito ka, pag dyan ka, siguro ang basehan lang nila is yung sahod mo. I know may parang range kung magkano dapat ang sahod mo para ma-approve yung visa mo. Kasi kailangan may proof na kaya mo mag-travel. Kaya mo gumastos. Kung halimbawa ilang araw yung stay mo dito. Ganon. So, case to case basis. Hindi pare-pareho yung mga story natin. But then again, may mga businesses ka sa Philippines or may mga kaya mo naman talaga. Why not? Of course, you can claim it. Kasi ako, nung pagpunta ko dito, never ko siyang na-imagine na magpapa-Europe ako, na magtatrabaho ako dito, na mag-stay ako. Malay ko ba dyan sa Europe? Parang ang nasa mind ko lang dati is, dyan lang ako sa Dubai. Yan, mabilis ang diba? Pag nasa Philippines tayo, Dubai, Abu Dhabi, or Saudi. Minsan nag-o-offer sila, pero ayoko kasi ng Saudi, ayoko rin ng Kuwait. Ewan ko, iba lang yung impact. Pero alam ko may mga Pilipino kababayan naman tayong naging successful naman dyan. But for me, parang okay sa akin yung Dubai. Nag-Dubai ako for a year. And then, nag-Abu Dhabi na naman ako for 4 years. So, a total of 5 years ako. And Abu Dhabi and Dubai is, hindi naman sila magkalayo 1 hour travel lang yan by car. 1 hour and, just 1 hour. Yan, nasa Dubai ka na, nasa Abu Dhabi ka na. So, malapit lang siya. So, a total of 5 years na ako doon. Kaya, hindi rin ako nahirapan sa pagpunta ko dito. Pag-apply ko dito, hindi ako nahirapan kasi doon pa lang may experience na ako na babysitter ako, nanny ako. So, kung ano-ano man ang mga katanungan nila, nasasagot ko kasi 5 years ako na nanny ako So, mabilis na lang yung makahanap ako ng trabaho. Lalo na pag sabihan mo pa, galing ka ng palasyo. Kumbaga, royal family yung employer mo. Parang ma-amaze naman sila. Ang ganda ng experience. So, makukuha mo yung work. Ganon. Pero hindi rin ganon kadali, lalo na sa panahon ngayon. Medyo pahirapan na rin ang trabaho kasi ang dami ng Pilipinong pumupunta dito. So, ang binabasehan na lang ng mga employer is yung experience mo. Paano mo i-handle ang bata, ang baby. So, doon na lang magbe-base sa number of experience mo sa bata, lalo na kung may experience ka ba sa baby, itatanong. So, for me, may experience ako kahit wala pang 1 buwan yung baby. Na-experience ko na siya. Kaya, until, I think, mga 11 or 12 years old na na-handle ko na. So, kahit anong mga katanungan nila, sinasagot ko na lang based sa experience ko. Pero may mga in-applyan pa rin ako na hindi ko nakukuha kasi yung iba, mas matagal na sa akin. Mas nakakapagsalita sila ng lengguaheng Franse. Ako, hindi pa naman ako masyadong magaling dyan. Although may mga some words na ako na alam. But, hindi pa rin. Medyo pahirapan pa rin siya. Pero pwede na. May panlaban na tayo. Hindi katulad dati na parang wala lang. Talagang nga. So, ayun, good luck sa'yo. And sana makakuha ka ng visa. And try mo alam mo yun, mangibang bayan din aside sa Saudi kasi maraming opportunity. Etong nangyari sa akin, hindi ko siya kinlaim, hindi ko siya pinag-pray, nangyari na lang siya. Siguro destiny. Nangyari na lang siya sa akin ng akala ko uwi ako ng Pilipinas Pero hindi. Napadiretso ako dito ako dinala ng tadhana.
So, I'm so happy ngayon. Naka 6 years na ako dito. And dito pa rin, I'm happy. I have my freedom. And marami na rin akong kakilala at kaibigan dito. And happy. That is what is very important. Your happiness, 'di ba? Kasi life is too short and then hindi ka happy sa work mo. So, yun. Nandito yung freedom, happiness, and mas calm. Mas calm dito at mas quiet din ang dito sa Europe or lalo na sa Paris, sa France. So, mas okay na rin ako dito kung i-compare ko sa Middle East. So, yun lang may share ko and hopefully matry nyo din. Kasi kahit hindi natin pinlano pero kung naka-destin sa atin, mangyayari siya. No? So, good luck and ingat kayo lahat dyan. Bye-bye!